Simula nung naging kami ni Francis, ay nabiyayaan na kami agad ng blessing. Yun ay si Giselle. Bata pa lang si Giselle ay sa amin na siya sumasama. Di naman namin siya niyaya na sumama sa amin. Sa katunayan nga, di na kami nagpapaalam sa kanya pag aalis kami. Kasi talagang sasama siya. Ewan ko ba kung bakit ganun siya ka-addict sa amin. Di naman namin siya palaging binibigyan ng kahit ano kasi walang-wala pa naman kami noon. Kaya yun, simula nung andun kami sa fish pond, sumama din siya sa amin. Alam niya naman na mahirap yung buhay namin. Walang kuryente, walang tubig, walang kapitbahay, at malayo sa tindahan. Kaya kung napansin nyo, ganun kasipag si Giselle sa mga gawaing bahay. Dahil puro trabaho lang din naman kami nung andun kami sa fish pond. Kaya siguro, nakukuha niya yung mga ganung kilos namin. Kaya sa hanggang nagkaroon na kami ng malaking bahay, ay doon na din namin siya pinatira. Kasi naramdaman namin na mahal niya kami. Kaya kami na yung second parents ni Giselle. Kami na din yung nagpapaaral sa kanya at sinusuportaan siya sa lahat ng bagay. Syempre, di namin ini-spoil si Giselle, lalong-lalo na sa pera. At sa kung anong meron kami ngayon. Pero alam niyo ba, habang palaki siya ng palaki, ay hindi talaga mawawala ang pagdidisiplina namin sa kanya. Para kapag lumaki siya, alam niya na kung ano ang tama at mali. Kaya ngayon, di na lang namin napapansin na ang laki na niya. Dalaga na pala si Giselle. Sobrang ganda pa. Halatang ang tanda na talaga namin ni Francis. Pero grabe no, nakaka-proud sa sarili. Dahil simula nung una, pinaninindigan talaga namin na maging maganda ang love story namin. Para pag lumaki si Giselle, malaki siyang may takot sa Diyos. At alam ko sa sarili ko na deserve ko sigurong maging isang ina. Hindi man babae, pero masasabi kong deserve ko nga. Kasi ngayon ko lang na-realize talaga. Kaya pala nagagalit si mama, dahil sa kakulitan ko. Kaya si Giselle habang lumalaki siya sa amin, talagang lumalabas talaga ang kanyang pagiging bata. Kaya ako naman bilang isang pangalawang ina niya ay laging nakatutok sa kanyang mga galawan, sa kanyang ugali, sa kanyang pananalita at sa kanyang pag-aaral. Madaming beses na din ako nadismaya sa buhay. Pero ganun talaga, kapag may anak ka, mawawala lahat ng problema mo. Kasi nakafocus lahat sa anak mo. Kaya si Ate Geraldine hindi talaga nagdadalawang isip na sa amin na tumira si Giselle. Kasi nakikita naman talaga ni ate na mahal ko yung kanyang anak. Ang sarap lang sa feeling na ako yung baklang paggalagala noon. Pero ngayon, minamahal na ng marami. Pati sa bata, pinagkakatiwalaan na. Akala ko talaga nung una, wala akong ganap dito sa mundo. Yun bang baklang hindi mapapakinabangan? Pero di ko inasahan. Dahil alam ko sa sarili ko, napasaway talaga ako noon. Pinipilit ko talagang magbago para magkaroon ako ng magandang buhay. Kaya eto ako ngayon, di ko inasahan na magkaroon ako ng masayang pamilya. Kaya hindi ko sasayangin ang lahat ng binigay sa akin ni Papa God para maituwid ko yung pagkakamali ko noon. Hindi ako perfect, pero ginagawa ko ang lahat para maging maganda akong ehemplo sa lahat. Malayo na ang aming narating. Pero pasalamat pa din talaga kami sa Diyos ay nananatili pa rin talaga yung ugali namin kung saan kami nagsimula. Kaya kayong mga nanonood, laging pakakatandaan, hindi bumabasi ang pagiging bakla para magkaroon ka ng magandang buhay. Madami mang nagda-down sa akin o sa amin ni Francis ay patuloy pa din ang buhay namin bilang pangalawang parents ni Giselle. Isa din pala sa tulay ng pag-ibig na magkaroon ng anak. May silbi din pala ang pagmamahala naming dalawa kasi mas inuuna namin yung pangangailangan ni Giselle kaysa sa mga pansarili namin. Basta simula nung naging kami ni Francis ay wala na kaming ibang inaatupag kundi yung pagtatrabaho, kung paano mabuhay dito sa mundo. At syempre iisipin yung future namin kung ano ang maganda. At ang pinakamasarap na kahit madami ang problema ay kayang-kaya naming harapin dahil magkasama kami. Lalong-lalo na dumating sa buhay sa amin si Giselle. Kaya hanggat kaya namin, gagawin namin ang lahat bilang second parent ni Giselle. Won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. They're all there because of you.
messed it up and Asang Yummy Babe? should have treated you much better. So much better. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Baby Francis! Yes, baby! Hi mga kalab! Ako po pala si Ulysses, ang bayit ni kay at para diliiga. Please, Francis, ang gwapo pero di uso. And we are the Family Love Team. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. So my God mga kalab, this is the day that we're waiting for. Dahil ngayon po ay graduate na po si Giselle ng elementary mga kalab. So ito na po si Giselle mga kalab. Cool. Charan! O diba, ang bilis lang ng panahon mga kalab. Nung mga kalab, last year pa ay sumasama na siya sa atin. Ayan, at sa mga hindi nakakaalam, si Giselle po ay hindi po namin siya pinilit po na pumunta dito sa bahay, ganyan. Talagang siguro nagustuhan lang talaga kami ni Giselle, tapos nagulat na lang kami kasi kapag pinauwi namin siya sa kanilang bahay, hindi na siya umuwi mga kalab. Palagi na lang siyang nag-aano sa amin dito mga kalab. Kaya nag-worry po si Ate Geraldine dahil nagugulat si ate kapag umalis kami, wala na lang bigla sa kanilang bahay. Dito na pala. Pupunta na dito sa aming bahay. Oo, tapos iiyak siya mga kalab kapag di siya nakasama sa amin. At ito na nga mga kalab, ayun po, graduate na po si Giselle! Ayan. So anong maano mo, Sil? Anong masasabi mo? Salamat kong dako ni ate o ni kuya o ni mama. Ora. Yes, at ngayon po mga kalab, mamaya na tayo magchika-chika mga kalab. Dahil ngayon po is pupunta na po si Giselle doon sa kanilang school. Ayan, thanks God dahil nakapagtapos kami ng isang bata mga kalab. Ang sarap sa feeling. Hindi pala mga straight people lang ang may karapatan na magkaroon ng magandang pamilya. Pati din naman po kami mga kalab na LGBT. Yun po. Kaya ibabandera namin sa lahat na kahit anumang kasarian mo, as long as marunong kang bumuo ng pamilya, may respeto ka sa kapwa-tao mo, huwag mabahala dahil kayo lang ang nakakaalam kung ano ang kinabukasan niyo. Ayan. Kaya ngayon po mga kalabis, pupunta na po tayo ng school. Let's go! I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Say no, not like you, I don't think that you get it. You should go and get out and make you regret it. Someone like you should worry about. Maybe your two's upside down. And I'm not like you, I don't think that you get it. I don't wanna put on a smile, everybody expects me to. So you can keep your suit and your tie, God, I hope that it strangles you. Yeah, I do. You buy shit you don't need to impress the ones you hate, that's so fucked up. Cause everything you own just ends up owning you. So, this is pansit. Hi, ma'am. Hi guys! Hi guys!
Good morning to one and all. Graduation is always a day of rejoicing, for it marks the conclusion of an educational journey. Truly today, this closing ceremony signifies the culmination of many years in exercises of the Hican Elementary School with the theme, Kabataang Pilipino para sa matag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Ladies and gentlemen, the processional. Been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful Giselle D. Orfuhan. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. So you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Beauty never ends. Elementary school's life is the first step in our ladder of success. We do not know what will happen next, but if we have an aim, a goal, it will make our dreams come true. We need to continue studying, and let's make this pledge for the new generation. My fellow graduates, thank you for all the good friendship, brotherhood, and camaraderie. Once again, thank you and congratulations, Mabuhay Batch 2024. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know
places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Ang sarap namang madinig yung mga mensahe ni Ate Jerilyn sa akin. Alam mo yung feeling na ang sarap gumawa ng mabubuting asal sa kagaya ni Ate Jerilyn. Kasi mas na-appreciate niya talaga lahat ng mga ginagawa ko. At alam ko naman sa sarili ko na deserve ko talaga ang mga ganong mensahe. Ako lang ba? Ang sarap tumulong sa taong nagpapasalamat talaga sa'yo. Kahit one word lang yan, kapag taos puso mong pinaramdam sa kanya ang salitang pasasalamat, ay malaking bagay na yon. Dahil dito sa ating mundo, maliit man o malaki, ay may karapatan tayong magpasalamat. Siguro naman hindi naman ikakasira ng buhay mo kapag nagsabi tayo ng pasalamat sa taong nakatulong sa atin. Laging tatandaan, bihira lang ang mga taong gustong tumulong sa atin. Kaya kung ano yung mga binigay o tinulong sa iyo, para talagang taos puso nating ipaparamdam sa mga taong nakakasalamuhan natin, lalong-lalo na kapag binigyan tayo ng magandang asal. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, So yun mga kalab, graduate na po si Giselle! Yay! My God, salamat Lord! Salamat sa tanang blessing. Yes. Di naman expect mga kalab, meron na po kaming dalaga soon. Ayan. At siya po ay mag-high school na po mga kalab. At salamat jud kaayo sa pagsuporta sa amua. Labi na po kay Ate Jerilyn nga gitugutan jud mi. Wala, actually wala. Hindi kami nagpahintulot kay ate na pwede ba sa amin lang siya, ganyan. Talagang si Ate Jerilyn din po ang kusang nag-ano dito kay Giselle dahil gusto naman daw ni Giselle. May sinabi doon si Ate mga kalab, kaya punta kayo sa kanyang channel. Kaya ito po mga kalab, graduate na po si Giselle. Thank you Lord. Ngayon ko lang po na-feel na ganito pala yung ano mga kalab, feeling ng isang magulang. You know? O ikaw. Yes. Ang masasabi ko lang at napakasaya ko ngayon kasi hindi namin nakalain mga kalab na may sa ngayong sitwasyon may mapatapos na tayo na ay grade 6 mga kalab si Giselle na napagtapos talaga siya nakapagtapos talaga siya ng grade 6 so soon high school na siya mga kalab. Maraming salamat kay Lord at sana si Giselle palaging mabait. Yun lang. Kasi yung gusto niya. Hindi na po. Salamat nga ate og ni kuya og ni mama salamat sa inyo. So ayan mga kalab, mamaya po is pupunta po sila dito dahil kain-kain po. Pero ang gagawin namin ngayon mga kalab ay pupunta kami doon dahil mamamalengke kami. Sabi pa. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light started
mga tanghaling tapat ay tapos na kaming mag-grocery doon sa Cabadbaran City. Pero nung pagdating namin, nagulat ako dahil doon ako pinadaan ni Giselle sa kusina. Di ko nga din alam kung bakit. Basta sabi niya doon lang daw. Pero meron palang sorpresa. Kaya stay put lang kayo dyan at abangan nyo kung ano yung mga gagawin niya. Nay na. Eto na naman, umaandar na naman ang pagka-OA ko na kahit sa maliit na bagay, sobrang sayang-saya ko na. Hala! Asan eh? Hala na, siya made the Loyalty Award. Hala! Hala ka, congrats! Johnny May! Hala ka, bongga! Johnny May! Hello, may medal si Giselle. Ang award po ni Giselle ay Loyalty Award. O diba, napaka-loyalty talaga ni Giselle sa lahat ng bagay. Wow, congrats sis! Nadagdagan na po yung ano mga kalaw. Ha? Wala, lagi ka nagkuhan. Kung ikaw gumawa na yung may mom daw, paniyaon daw. Daw ko na yung sunod, paniyaon daw mama. Sorry, yung saka sa imo dito ah. Naa. Kinsa man? Kung ba mama ay ba? Na. Tay picture. Okay na. Surprise naman daw, magabalo. So, na-surprise, ay, feeling ako mga kalab, no? Recognition pala ni Giselle kanina. Akala ko, sabi niya, pabalikan lang daw sila doon dahil maglilinis lang daw. Tugmo, nag-ingon. Kaya po, nag-ingon si Giselle. Sayang kay mga kalab, nag-vlog pa taga ganina para mapagita. So, ayan mga kalab, naragdagan po ang award ni Giselle. Wow, hindi sayang yung pag-aaral natin mga kalab kasi parang sinurprise lang ni Giselle mga kalab na kung ano yung surprise man mo. Wow, thank you Lord. Bakit na lang? Ayun mga kalab, meron pa po pulang award po si Giselle mga kalab. Ito kanina po mga kalab, sobrang saya ko na po dahil merong certificate si Giselle. Diba, isang karangalan na po sa atin na sa mga ganitong bagay na magkaroon talaga ng ganito certificate. Diba? At nagulat din po ako mga kalab kasi meron din po pala siyang picture. O diba, nagustuhan ko mga kalab at sobrang saya ko. Lalong-lalo na po pala ito mga kalab. Ito, ayan, Conduct Award is given to Giselle D. Ortuhan. Tapos meron pa siyang medal. O diba? Alam niyo mga kalab, sa mga inadyaan, sa mga parent, maliit man o malaki ang sorpresa ng inyong mga anak, dapat i-appreciate natin, diba? Kasi ako mga kalab, kahit kaunti lang talaga yan, kahit naliit pa, ma-appreciate ko talaga yan kasi bihira na yung mga ganong bagay. Kahit sa maliit po na bagay mga kalab, ay talagang maging magpasalamat tayo. Like, ito mga kalab, di ko din talaga in-expect mga kalab ha. May ginawa po ang Curlia sa akin. Si Lia po, ginawa niya po ito mga kalab. Ayan, maliit lang po siya na battle. Pero, ginawa niya po ako nito mga kalab. Diba? Yung feeling, isipin mo nga, nag-effort siya, naglaan siya ng oras para magkaroon ng ganito. Tingnan niyo mga kalab, o diba? May nakalagay na Franoli. O, diba? So, ginawa ito ni Lia. Nagulat nga ako, ba't hindi mo binigay sa akin? Dahil, maaano ko naman yan, ma-appreciate ko naman yan, kahit sa maliit na bagay or simple lang. Talagang isipin ko kasi, naglaan siya ng oras, ganun. So, dapat, maging magpasalamat tayo sa lahat ng bagay na may nagbigay sa atin. Yan, pinakita ko pa nga ito kay Mama Inday. Maraming salamat. Curlia, damit po ito ni Ate Geraldine mga kalab. Di naman ito binigay, talagang pinahiram lang ako. So, syempre, na-touch ako mga kalab. Bakit niya ako pinahiram? Meron naman akong damit doon sa kanila. So, gusto niya na ito lang daw yung suotin ko. So, na-appreciate ko mga kalab. Ang ganda ng may ganun tao sa akin. Diba? Okay man siyang pakinggan mga kalab. Pero, parang naantig yung puso ko kasi parang pinahiram ako ng ganito mga kalab. Kaya yun po mga kalab. Kahit bisan o gamay jud nga butang, kailangan jud ta magpasalamat jud. Kay bihira na kaayo ang kuan. Diba, dili man sakit ihatag or iingon ang pagpasalamat. Dili man siya makaguba sa imong kinabuhi nga magpasalamat ka. Basta magpasalamat lang ka sa tao kung kinsa to ang naghatag sa imuha. Dako na kay nang lipay sa naghatag ana, diba? Like ito gan kay Ate Geraldine, tapos ito kay Curlia, at yun po yung mga surprise ni Giselle, yung mga ganun. Kaya sa mga nagbibigay sa amin, maraming salamat, na-appreciate talaga namin yan. Maraming salamat talaga.
the great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. There's no place on earth I would rather be. Found you today. It feels like it's been forever, laughing all day. We spin around, your hand reaches mine. Feels like I can't do anything, just give me a mountain to climb. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrow. So, ayan mga kalab, ready na po ako maging yaya niya. So, siya po ang kalahati po ng puso ni Rex Boy, yung pinsan po ni Francis. Ano din po siya mga kalab, LGBT. Di lang siya halata kasi para siyang babae mga kalab. Diba? Ang ganda niyo po sa personal. So, sila po ay nagva-vlog na po sila. Anong pangalan ng YouTube niyo? Ashboy. Ashboy Vlog. Yes. Letter po. O sana po, supportaan po natin sila, i-subscribe po natin. Noon pa mga kalab, nung hindi pa po nag-vlog sila Ate Geraldine, so siya po yung gusto ko na ipaano mga kalab, pero ayaw niya, parang wala, no, di pa noon mga kalab kasi nahihiya ka pa. Ba't ka naman maulaw? Ay, kaya wala pa kasi siyang cellphone noon mga kalab, pero ngayon meron na po, kaya nung time na pumunta sila dito, sinabihan ko talaga na, sige na mag-vlog kayo, ganyan kasi talagang maano yung buhay mo talaga. Sana po tulungan po natin sila na i-subscribe po yung kanilang channel para syempre monetize din po sila at syempre guminawa din ang buhay. Ayan, tulong-tulong lang po. Kaya please subscribe po sa Ashboy Vlog. Big letter po lahat mga kalab. Ayan. Subscribe na! So ayan mga kalab, good evening po at ngayon po is andito na po si Giselle. Hello kalab! Ayan, so ayan mga kalab, yung family naman po namin ay nagtipon-tipon na naman po at yun po yung pinaka gusto po namin ni Francis na magtipon-tipon po yung family namin. Gumagawa kami ng paraan para magkatipon mga kalab kasi family is love. Ayan. At syempre mga kalab, yung mga bisita po natin, sila Tita, Hi po. si Ate Geraldine, si Ate Bernadine, at yung mga kapitbahay namin, ayun yung mga pamangkin po ni Francis. Ayan. Si Jessa, si Ashley, Marian, at yung si Dodong, si Yuhan, kasi siya. At si Mama Inday. Ayan. So, ano masasabi mo sila madami kang bisita? Salamat. Masaya. Masaya. O tapos, o diba, hindi na-expect ni Giselle na marami siyang bisita mga kalab. At ito po si Lea mga kalab. Nagalit sila, hindi na siya nasali sa vlog mga kalab. Yes, ayan po si Lea. Kaya ayun po, maraming salamat dahil andito po sila mga kalab. At nagpapasalamat ako kapag meron kaming gathering dito, talagang umaani talaga sila mga kalab. Uy, pupunta talaga sila dito mga kalab kapag kami yung nagyaya talaga. Kaya maraming salamat at thanks God dahil pinaramdam talaga nila sa amin na mahal nila kami mga kalab. Ito pala yung mga bisita namin. Ito si Papa Buboy mga kalab. Ay, mga kalab. At ito din si Rex Boy mga kalab, yung kasing ko. At ito yung si Auntie Glenn. Hello mga kalab, good At si evening. Uncle Listo. At yung utol ko mga kalab na nito. Melon. Tayo, nakikain tayo dito. Kuya ko makalab si Kuya Sandian. Bunso. At si Coco Melon. At meron pa kaming mga bisita. Ayan sila. Ay mo. Magdaro mo taga-eskwela, nalili ka magpasagda sa imong aki, kay kabalo ko na unsa ka pinangga kayo niya. Sama sa pagpangga nimo, sama po din na pagpangga ka aki nimo. Na, yun
saan mga condition. Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need. Salamat sa inyong tanan, og ni Mama, og ni Ate, og ni Kuya. Salamat sa inyo. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So yun mga kalab, nakakain na po sila. Diba? Alatang nakakain mo, hindi na sila tumitingog. Hindi na sila tumitingog. Boss, juta ba? Right? We are close, can you feel it? Mga kalabs, ay mo katingala mga kalabs, sila mama, nasa pispan mga kalabs. Tagsar na sila magkakit din mga kalabs. Walay nagbantay dito sa ilang payag mga kalabs. Nailang sudan mga kalabs, oy. Mga kalab, no? Kung nakikita nyo, wala sila magpaparito kasi nandun sila sa kanilang bahay kubo sa Pispan. Kasi yung mga magnanakaw dyan sa tabi-tabi, nakikinig at nanaano lang sila sa masin. Yun. Kaya hindi sila pwedeng umalis ng gabi at saka araw. Yun lang. There is nothing in between. So ngayon po ay meron po tayong regalo kay Giselle. Ano? Dito na. Ay, regalo na. Wala, sa puso. Sa kubo. Diba? Sandalesi. Wow! Ako na siguro nino. Na-off na, babe. Oy, ulit. Yes. Oh, ayun. Gagmay lang siya makalab, no? Pero dako na sa mga makalab. Namugos bilang tabi nga. Kahulma sa lang, Nikki, para hindi mapakita sa vlog. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.